from Isabela Hotel and Resort, Menante 1, Cagayan City, Isabela. Ito ang mas pinalakas, mas pinalinaw, mas pinatindi. MBS Northeastern Broadcasting Service, DY 1107 kHz. Ang himpilan, diwa ng mamamayan. Member, KB. Oras mo mga kadiwan sa himpilan ito ng MBS, TWDY. Tinumusabi po tayo ng KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. It's 7:30 in the morning. Susunod mo kaagad ng DY Patrol Morning Edition. DY Patrol, Morning Edition. DY Patrol, Morning Edition. Isang mapagbalang umaga po ng Wednesday, mga kadiwang, ating pong pagbati po sa inyong lahat. Today is June 22, 2022. At mga kadiwa, ay tatlong araw na lamang o 4 na araw na lamang mula po ngayong araw na ito ay yung pong isa pong programa ang nakatanda pong mangyari o dapat po nating gawin. Kundi po ito sama-sama po tayo na makiisa sa programang tinaguyod ng ating Provincial Government of Isabela. Ang panawagan po sa atin lahat dito na araw naman po yan ng Sabado, that will be on June 25. Ito nga pong province-wide po na paglilinis. Ayun, maglinis tayo po sa atin pong mga lugar. Linisin po natin ang mga baradong estero, baradong kanal, lahat po ng mga lugar na maaring pagmugaran po ng lamok. Abay, kinakailangan po na linisin natin ho yan. Patayin po natin yung mga namumuong mga kiti-kiti. Kaya po ang isang ikangay activities na magagawin po natin come June 25, malapit-lapit na. 22 days, 22. So we have 4 days o 3 days to go para po sa ating province-wide sa Operation Linis. Ito po yung Todas Dengue todo na to. Kaya nga po kami kahapon at nung ilang araw na ay ang aming pong barangay sa panguna po naming barangay captain at ang aking mga kapwa barangay officials ay nagsagawa na rin po ng mga pag-fogging sa mga ilang lugar o doon po sa mga tinamaan na o may mga kaso na po ng dengue. Kaya po tuloy ito sa ating po mga kabarangay. Hindi wait lang po kayo. Lahat naman po sa mga pulogs natin sa ating barangay so ay magkakaroon po tayo ng fogging operation together. Kasama po natin ang ating pong mga partners dyan, ang local government unit ng City of Cagayan sa panguna ng City Mayor Bernardi at ang ating Cagayan City Health Office o CHO1. Magandang umaga po sa inyo lahat. Thank you very much. At sa inyo po ang pagiging partners namin para po sa pagfa-fogging dyan po sa aming barangay, dyan po sa may barangay Tagaran. Kaya nga po binabanggit ko po ngayon, huwag ko ninyong kalimutan, date po natin come June 25, ito nga po ang province-wide, simulcast na o simultaneous na clean up drive natin sa ating pong mga bahay-bahay, sa ating pong lugar, sa ating pong mga barangays. At dito nga po ay upang masugpo o mapigilan ang pagkakaroon natin ng maraming kaso ng dengue sapagkat yan nga po ngayon ang trending ngayon dito po sa ating probinsya, not only the province of Isabela but the whole region 2, trending ngayon ang usapin ng dengue. Yung pong COVID medyo bumaba na, pa-allows na, wala nang mga problema as far as ito nga pong COVID-19 is concerned. Ngayon nga po, tinututukan ngayon ng ating mga health workers ay ang usapin naman po ng dengue. Kaya nga po ngayon, ang ating provincial government of Isabela, ang ating local government units in the province ay may mga aksyon at pagtugon sa usapin ng dengue, and one of them binabanggit natin na ginagawa ngayon ay ito nga pong kahit na malayo pa yung 25 ay marami na rin po sa atin ang gumagawa ng pamamaraan na maglinis
sa ating pong mga kapaligiran. Una-muna, yung pong mga nakaiba po ninyong mga gulong, nakatabi mga gulong, hindi nyo alam, may dyan din na ikangay namumugad at ikangay dyan po ang ginagawang mating. Betching ng mga lamok dyan mo, nagkakaroon ng maraming kiti-kiti, ha? Kaya po agad doon ninyong linisin yan at yung mga baradong kanalo ninyo, baradong mga ninyo na mga may tubig na kinakailangan iwas out on ninyo yan. Kumbaga, patuyuin ho ninyo, ha? Tanggalin ho ninyo yung mga dumi na yan, yung mga tubig na yan. Saka, yung mga halahalaman po ninyo, ha? Ayan. So, yan po ang ating mga unang panimulang pagpapaalala po sa inyo sapagkat today is June 22. Abay, 3 araw na lamang po. Sabado na. Kaya na po ang ating pong simulcast, na mga na ikangay clean-up drive in the province of Isabela kaugnay ng Todas Dengue, todo na ito. Muli po ito yung lingkod, Conrad de los Reyes. Muli po nag-aanyaya sa inyo lahat. Ako po yung samahan hanggang mamaya alas 9 ng umaga sa isa naman pong edisyon ng ating palatuntunan o programa DY Patrol Morning Edition. Dito pa rin po sa himpilang ito ng MBS DWDY 1107 sa pilitan ng inyong mga radyo at tayo rin po napapakinggan sa ating po DWND 88.5 DWND FM 88.5 at napapanood din po niyo kami sa aming pong live streaming ng sa aming pong Facebook Live na DWDY AM and DWND FM Facebook Live. And of course, sa ating pong sariling Facebook Live, ang Conrad de los Reyes. At tayo rin po ay mapapanood po mamaya sa ating pong kapitbahay channel ng Northstar Cable Vision or NSCV sa inyo pong mga telebisyon. Kaya po mga kadiwa, isang napakagandang umaga ang ating pong pagbati po sa inyo lahat. Samahan po ninyo ko hanggang mamaya po tayong alas 9 ng umaga. Marami po tayong mga ibabagi po sa inyo mga balita. Ang Bureau of Fire Protection dito po sa ating lambak ng Cagayan, sa ating pong probinsya ni Isabela, abay meron pong ikang pagpapaalala sa ating pong mga kababayan, particular nga po doon sa isang ikang nakikita na naman po nila na isang panggaganso. Meron naman pong panggaganso sa ating pong mga kababayan ng ilang mga walang magawa sa buhay kung hindi nga po manloko ng kailang mga kapwa. Kaya po ang Bureau of Fire Protection meron pong mayroon pong pagbibigay ng paalala sa ating publiko, sa ating mga publiko. Ito po ay kaugnay ng tinatawag na LPG scam. Matagal-tagal na rin nagmula po nung magmula po noong kailan ba yun? June 5, matagal na rin ilang araw na, hindi pa June 5 ito, parang something na matagal na yung pong isang miyembro po ng Philippine National Police na naka-assign po dyan sa PNP Cabatuan, Isabela, hanggang ngayon po ay nowhere to be found pa rin, At sa mga latest development ng mga sa ating po mga pagpa-follow up ng ating mga kasamahan sa hanap buhay, ang mga development ng kasong ito ay medyo para bagang tingin ho nila maraming anggulo. So meron silang mga sinasabing anggulo, 3 anggulo ang tinitingnan. Ano po ba mga yon? Ito kaugnay ng pagkakawala ng isang igang intelligence officer ng PNP Cabatuan, Isabela. Babagi ko natin sa inyo mamaya mga karagdagang mga impormasyon na detalye niyan. Ang kaugnay pa rin po ng pagkakawala hanggang ngayon ng isang intelligence officer ng PNP Cabatuan. Ilang araw na ba? Ilang linggo na bang wala? Mamaya po bibigyan dano natin ng mga karagdagang impormasyon na yan. Samantala, sa iba po natin mga ikangay mga balitang lokal na ating pong ibabagi sa inyo ay ito po ang ating mga reporters sa kailang mga pag-uulat, sa kailang pong mga local reports. Abangan po natin ang kailang mga ibabagi po sa inyo sa atin po na mga impormasyon at mga balitang lokal mula po sa kailang mga respective area of responsibility, particular na nga po dyan sa may bahagi ng southern part na si Michelle Zingalaw Banyaga, si Munso Quesa sa may bahagi ng Malig Region, at si Frederingan dito naman po sa lungsod ng Kawayan. Ang Kawayan City Airport naman daw po, yung mga airport police po natin, sila rin po ay prior on June 25, sila rin po ay nagkaroon na rin po ng activities kaugnay ng Todas Dengue, todo na ito.
ay ikasyam na kagat. Ikasyam na kagat. Ikasyam na kagat. Good morning, Sir Noel. Good morning, Sir Ian. Good morning, Abigail. Good morning, Ronaldo. Thanks for watching. Pagbabalik po ang DY Patrol Morning Edition. Makalimas lamang po ang ilan sa ating mga mahalagang hanap buhay.
Morning Edition. Morning Edition. DY Patrol. Morning Edition. Alas 7:45 ng umaga, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa DY Patrol Morning Edition ngayong pang na Wednesday, June 22, 2022. Oy, mga kababayan, mga kaprobinsya, mga tagalambak ng Cagayan, abay, ingat-ingat po tayo ha, sapagkat bayon po sa Bureau of Fire Protection, tayo po ay kailang pinag-iingat at pinaalahanan. Ito po ay kaugnay po ng isang grupong umano na nagpapanggap na mga miyembro po ng Bureau of Fire Protection na kung saan sila po ay kakatok sa ating pong mga tahanan, particular na yung mga establishmento establishmento ng mga may kainan, mga restaurant, yan, sapagkat base po sa pagtaya po ng BFP o Bureau of Fire Protection, particular na nga po ang isang sangay ng BFP diyan po sa may bayan ng Alicia Isabela, na meron pong mga grupo na ng bibiktima ng bibiktima, at ang kailang modus operandi ay yung nga pong pagpapaalala o yung pong pagsasabi na meron pong depekto ang inyong mga LPG o liquefied petroleum gas, o ang tinatawag po nila na LPG scam. Ayon po sa isang opisyal o isang kawani ng Bureau of Fire Protection, na dapat daw po na mag-ingat po ang ating mga tayo po, kasama na rin ako kasi meron din po akong bahay at ako pa gumagamit ng LPG rin. Particular na yung mga residente, sa mga residente at mga mamamayan, ito sabagkat base po sa mga modus operandi ng mga to na nagpapanggap na mga miyembro sila ng Bureau of Fire Protection, nanlilin lang ang mga ito, at ang paglilin lang po na ginagawa nila, sila po ay nag-aalok at nagbebenta ng mga LPG regulators o anti-leak device na tinatawag. Modus anya ng mga scammer na kunwari titignan kung safe pa ba ang gamitin ang inyong LPG tank, at kung saan ay sila po ay magpapakilala nga na kunwari sila ay mga taga Bureau of Fire Protection. Katunayan, parang kompleto sila kompleto sila ng mga kumbaga todo Ricardo. Kailan pong ay meron po silang mga kaukulang mga papel umano na pinapakita na ID na sila ay Bureau of Fire Protection. Sila po ay merong mission order na mga investigating team, something like that, coming from the BFP blah blah blah, either central office or regional office or provincial office ng Bureau of Fire Protection, na nagpapakita umano sila ng mga dokumento na nagpapatunay na sila ay rehistrado bilang kawali po ng mga Bureau of Fire Protection. At dito nga po dito nga po ay titignan, check nila kunwari ang inyong mga voltage regulator, at kapag nakita, sasabihin sa inyo, hindi na pwede to, delikado to, masusunod po kayo, sasabog to, magdidisgrasya kayo, kaya kailangan palitan yan, at sasabihin sa inyo na pag hindi nyo magkakaroon pa kayo ng kaso, may paglabag pa kayo nagawa, dahil nga po ito maari pong magkasunog, madamay pa ang inyong mga kapitbahay. Malaking problema ito. Kaya naman po sa inyo, gagawin nila, aalukan nila kayo ng kailang paninda ng mga LPG regulators o yung tinatawag na anti-leak device, at siguradong sasabihin sa inyo na ito talagang dapat yung ilagay, talagang siguradong safe ang buhay ng mga buhay ninyo, at hindi po kayo magkakaroon ng malaking problema at hindi po magkakasunog. Kaya kailangan palitan na ang inyong ginagamit na LPG regulators, at dito po ay meron na po silang ilalabas at dala-dala na mga LPG regulators, at ito ay kailang ibinebenta ng 1,500 pesos bawat isa hanggang mahigit 10,000 hanggang 11,000 pesos ang halaga ng device na ibebenta po sa inyo. Kabilang na umano ang investment ninyo nito para masiguradong safe ang buhay ninyo at ng mga mabibiktima ng mga ilalagay ho nila umanong regulators.
Ano ba naman yan, ha? Sasabihin ba sa kanila? Ilan ba sa kanilang sasabihin? Talagang ito yung talagang dapat ilagay sa inyong mga LPG o sa inyong mga tangke ng pagluluto. Kaya naman po kayo, siyempre, mga taga-Bureau of Fire Protection yun dahil kompleto naman umano sila ng kailang mga identification, may mission order pa, maniniwala naman kayo. Particular na yung mga establishmento, yung mga may restaurant, yan yung mga madalas na ginagawa nilang palabigason o binibiktima. Kaya po tayo sa mga bahay natin, kapag may magpapakilala sa inyo mga takunat ng Bureau of Fire Protection, ay huwag nyo na ho silang kausapin. Huwag na lang po, busy, hindi po akong tao rito, katulong lang ho ako, sabihin ninyo. O kahit ikaw naman po talaga may ayaw ng bahay, sige, thank you, next time na lang bro, ganoon na lang, para umalis na lang, mahirap na, kasi habang kinakausap nyo ang mga yan, nabubudol na ho kayo meron na parang yung bang mahihikayat ko kayo kaagad. May mga ano ko minsan na mga yan, ewan ko kung saan, paano nila nahihikayat na para nahihipnotis mo yung kanilang mga ikangay nakakausap, katulad ng mga yung mga budol-budol gang na yan. Ganyan sila kagagaling kaya po paalala na naman natin sa ating po mga kababayan na yung mga ikangay, pag nasa labas po kayo ng inyong mga tahanan, nasa grocerya kayo o na papunta kayo ng bangko, o nasa bangko kayo, paglabas yun ng bangko, biglang bigla pong may lalapit sa inyo, Mare! Pare! Gaganunin mo kayo. Ay, kumusta kayo? Hipuin kayo, hawakan kayo. O, bigla mamaya, may hypnotize ka na. Ako ako yung si kaibigan mo, si ganito, nagaling ako ng Amerika, ganyan. Ay, di ba, bla bla bla, magka-classmate pa tayo nun sa high school, bla 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 bla. Hindi mo na pala alam, ikaw pala ay biktima na ng budol-budol, susunod-sunuron ka na lamang hanggang sa makuha ang lahat ng pera, alas at salapi at alahas mo, patay kang bata ka, magigising ka na lang wala na lahat yung winidraw mo. Kaya payo natin sa ating mga kababayan, maliban po ito sa pagpapaalala po sa atin ng mga taga-Bureau of Fire Protection, kinakailangan na huwag po tayong basta-basta makikipag-usap sa mga taong hindi natin kilala, sapagkat yan din po ang ginagawa lang modus operandi para makapambiktima po sa inyo. Mabiktima po tayo ng mga walang hiya, walang magawa, maganda matino sa buhay, kundi nga po ang memorisyo ng kailang mga kapwa. Particular na nga po na nakikita ho natin na ngayon sa mga nagdaang mga buwan, ang mga nagiging biktima ay ang mga senior citizen, na madali ho nilang nakukuhanan ng mga pera at alahas ang mga senior citizens natin. Kaya po, dun po sa ating mga lolo at mga lola, at sa mga ingat-ingat po tayo. Basta kung importante, kapag may mga taong lalapit sa atin na hindi natin kilala na kunwari makikipag-usap, para hindi naman masabing bastos tayo, excuse me po, masaka na lang, iwanan na po ninyo, umalis na po kayo kaagad. Don't even dare na makipagkwentuhan pa kayo, sapagkat ang mga yan, naghihintay lamang po ng tsansa, ng tama ang oras, na kayo po ay bibiktimahin. Mamaya, hindi nyo na naman malaya na pag nag-uusap kayo, meron na rin po silang napapaligiran na pala kayo ng kanyang mga kapwa kasamang mandurugas. Ayan, biktima na po kayo ng kanilang modus operandi na itong mga tinatawag na budol gang. Ang importante, mga bossing, mga darling, mga kadiwa, patuloy po tayong mag-ingat-ingat. Okay, mga kadiwa, 7 minuto na lamang po bago mag-alas 8 ng umaga. Magmula po nung nawala ito nung unang linggo ng buwan ng Hunyo, ito pong intelligence officer ng PNP Cabanatuan Isabela na si Police Senior Master Sergeant Antonino Agonoy ay wala pa hong balita kung ano na po ang nangyari dito, kung nasaan na po ba itong nabanggit na police na ito na naka-assign sa PNP Cabanatuan Isabela. Isa po siya kasing intelligence officer, kaya po madalas po siyang hindi naka-uniforme. Ang mga estilo kasi ditong mga PNP, kapag kayo po sila po ay na-assign sa tinatawag na intelligence office, sila po ay bibihira pong magsuot ng uniforme. Nagsusuot lang po ang mga uniforme ito kapag sila po ay nasa loob ng kailang opisina, at paglalabas na po sila ng kailang opisina, nagpapalit na po ang mga ito ng damit at sila po ay nagka-civilian na para magawa po nila yung kanilang ikangay trabaho,
description of their job as an intelligence officer na mangalap po ng mga ikangay impormasyon may kaugnayan sa mga ginagawa o mga krimen na maaring gawin at iba pang bagay na related po sa kanilang trabaho. So magmula po kasi noong June 5 na sa ginawang pagbibigay ulat ng kanyang pamilya ay hindi magmula noong June 5, 2022 hanggang sa kasulukuyan ay hindi pa rin po umuwi sa kanilang bahay ang nabanggit na si Master Sergeant Agonoy ngayon, pati nga yung kailang Chief of Police ng Cabanatuan Police Station ay patuloy po ang kailang parinhong investigasyon sa usapin ng pagkakawala nitong si Police Senior Master Sergeant Antonio Agonoy. So kung countdown natin 5 to 22, so ibig sabihin meron na pong 17 araw na nawawala itong si Agonoy. At meron daw 3 anggulo ang tinitingnan na ngayon ng mga nag-iimbestiga, particular na ang binuo na isang Special Investigation Task Force ng Isabela Police Provincial Office na binuo ni Police Colonel Julius Go, ang acting provincial director ng PNP sa ating pong lalawigan ng Isabela. Ang 3 anggulo na tinitingnan ngayon ng Special Investigation Task Force sa pagkawala ni Police Senior Master Sergeant Antonio Agonoy, na kung saan ay isa sa kailang ikangitangan na maaring makakapagbigay ng tulong o karagdagang impormasyon sa pagkakawala nito ay yung pong mga CCTV na nakalap sa mga lugar na maaring madaanan ng nabanggit o maaring dinaanan ng nabanggit na missing policeman. Isa na nga po ito yung mga CCTVs going here in Kawayan City, sapagkat kung matatandaan yung pong motorsiklo, single motorcycle ng nabanggit na Police Master Sergeant ay dito po sa may syudad ng Kawayan natagpuan, particular nga po dyan sa ating barangay, dyan po sa may barangay Tagaran, lungsod ng Kawayan, at dito patuloy pa rin po ang pagkikipag-ugnayan nila sa pamilya ni Police Senior Master Sergeant Antonio Agonoy para makakuha pa rin daw po ng mga karagdagang impormasyon. Ang nabanggit na intelligence officer ng PNP Cabanatuan Isabela ay sinasabi ng kanyang mga kabaro na siya po ay isang masipag at mahusay na Chief Intel, itong si Police Senior Master Sergeant Antonino Agonoy ng PNP Cabanatuan Isabela. Hari nawa sa mga susunod na araw na ating pong pagkikipag-ugnayan sa mga kapulisan ay magkaroon na rin ng linaw at mayroon na rin silang mga karagdagang impormasyon na maibabahagi po sa atin para naman po kahit papano ay makita natin na ang kasong ito ay patuloy na umuusad at malapit na rin pong ikangay ma-resolve. Sa mga ganito kasi talagang very critical ang trabaho ng mga intelligence officer. Sila po yung mga naniniktik maniniktik dana gano sana nga po magkaroon na ng linaw kung nasaan, sana buhay pa. Yun naman po ang panalangin ng kanyang ikangay mga mahal sa buhay, na makita nila ng buhay pa ang kanyang nabanggit na si Police Senior Master Sergeant Antonino Agonoy. Magbabalik po ang DY Patrol Morning Edition. Makakalimas naman po ilan sa ating mga mahalagang hanap buhay. AFD Marketing, Mga kapitbahay! Unlimited internet na may libreng cable TV ba ang hanap mo? Nasa CMD Fiber na yan! CMD Fiber! Experience the unlimited internet up to 100 Mbps. Fast connection. Reliable and stable internet. At sa cable TV naman, kompleto tayo dito. Dahil up to 120 channels ang pagpipilian. Meron tayong news, movies, sports, variety shows, and cartoons na swak sa buong pamilya. At free installation pa. Free installation talaga. For
as low as 999 pesos per month lang. Tama, 999 pesos lang. May unlimited internet ka na, may cable TV ka pa. Save big for the family. Kaya ano pang hinintay mo? Kapitbahay, magpa-install na. CMD Cable is located at number 1 Galupang Street, Cagayan City, Isabela, main office with branches at Centro Cabatuan and City Road, Balao East, City of Santiago. Contact numbers 0917-869-4611 or message us through our FB page, CMD Cable Vision Incorporated and CMD Fiber. Kaya mga kapitbahay, mag-subscribe na tayo! Mga kapitbahay, unlimited internet na may libreng cable TV ba ang hanap mo? Nasa CMD Fiber na yan. CMD Fiber. Experience the unlimited internet up to 100 Mbps. Fast connection. Reliable and stable internet. At sa cable TV naman, kompleto tayo dito. Dahil up to 120 channels ang pagpipilian. Meron tayong news, movies, sports, variety shows, and cartoons na swak sa buong pamilya. At free installation pa. Free installation talaga. For as low as 999 pesos per month lang. Tama, 999 pesos lang. May unlimited internet ka na, may cable TV ka pa. Save big for the family. Kaya ano pang hinintay mo? Kapitbahay, magpa-install na. CMD Cable is located at number 1 Galupang Street, Cagayan City, Isabela, main office with branches at Centro Cabatuan and City Road, Balao East, City of Santiago. Contact numbers 0917-869-4611 or message us through our FB page, CMD Cable Vision Incorporated and CMD Fiber. Kaya mga kapitbahay, mag-subscribe na tayo! Mga boss, naghahanap ba kayo ng murang radio advertisement? Yung kasya sa budget mo? Well, may good news ako sa inyo. The Northeastern Broadcasting Services Incorporated, DWDY-AM 1107 and DWMD-FM 88.5 is now ready to help you advertise your products, stores, restaurants, o kahit anong gusto mong ipa-ere sa aming radyo. Wanna know more? Feel free to reach out our sales team for all advertising inquiries, including requesting for rate cards. Cellphone number 0917-137-1387 or you may visit us here at Northeastern Broadcasting Services Incorporated, DWDY-AM 1107 and DWMD-FM 88.5 station, second floor, Isabela Hotel Building, Barangay Minati 1, Cagayan City, Isabela. Mga boss, naghahanap ba kayo ng murang radio advertisement? Yung kasya sa budget mo? Well, may good news ako sa inyo. The Northeastern Broadcasting Services Incorporated, DWDY-AM 1107 and DWMD-FM 88.5 is now ready to help you advertise your products, stores, restaurants, o kahit anong gusto mong ipa-ere sa aming radyo. Wanna know more? Feel free to reach out our sales team for all advertising inquiries, including requesting for rate cards. Cellphone number 0917-137-1387 or you may visit us here at Northeastern Broadcasting Services Incorporated, DWDY-AM 1107 and DWMD-FM 88.5 station, second floor, Isabela Hotel Building, Barangay Minati 1, Cagayan City. Mga kapitbahay, unlimited internet na may libreng cable TV ba ang hanap mo? Nasa CMD Fiber na yan. CMD Fiber. Experience the unlimited internet up to 100 Mbps. Fast connection. Reliable and stable internet. At sa cable TV naman, kompleto tayo dito. Dahil up to 120 channels ang pagpipilian. Meron tayong news, movies, sports, variety shows, and cartoons na swak sa buong pamilya. At free installation pa. Free installation talaga. For as low as 999 pesos per month lang. Tama, 999 pesos lang. May unlimited internet ka na, may cable TV ka pa. Save big for the family. Kaya ano pang hinintay mo? Kapitbahay, magpa-install na. CMD Cable is located at number 1 Galupang Street, Cagayan City, Isabela, main office with branches at Centro Cabatuan and City Road, Balao East, City of Santiago. Contact numbers 0917-869-4611 or message us through our FB page, CMD Cable Vision Incorporated and CMD Fiber. Kaya mga kapitbahay, mag-subscribe na tayo! Mga boss, naghahanap ba kayo ng murang radio advertisement? Yung kasya sa budget mo? Well, may good news ako sa inyo. The Northeastern Broadcasting Services Incorporated, DWDY-AM 1107 and DWMD-FM 88.5 is now ready to help you advertise your products, stores, restaurants, o kahit anong gusto mong ipa-ere sa aming radyo. Wanna know more? Feel free to reach out our sales team for all advertising inquiries, including requesting for rate cards. Cellphone number 0917-137-1387 or you may visit us here at Northeastern Broadcasting Services Incorporated,
DWDY AM 1107 and DWND FM 88.5 station, second floor, Isabela Hotel Building, Barangay Minati 1, Kawayan City. Morning edition. Morning edition. DY Patrol. Morning edition. 6 na minuto, makalipas po ang oras ng alas 8 ng umaga. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa DY Patrol Morning Edition. Uy! Ano ba naman to, ha? Aba, ayon po sa talaan ng PNP Kawayan, mataas daw po ang kaso. Ang mataas po na kaso na meron po ang PNP Kawayan, hindi naman po mataas, kundi tumaas. Ano? Base po sa record ng PNP Kawayan, mukhang tumaas ang kaso ng kaso po ng pang-aabuso o rape. Pero yung samantala yung insidente po ng violence against women and children abay bumaba. Pero ang kaso naman po ng rape tumaas. Ano ba yan, Ito po ang pagkumpirma ng tanggapan ng Women's and Children's Protection Desk o WCPD ng PNP Kawayan City na bumaba ang naitalang insidente ng violence against women and their children ngayong taon. Pero mataas naman daw po ang kaso ng ikangay panggagahasa o rape. Oh my God, Ayon kay Police Lieutenant Scarlett Topinho, tagapagsalita ng PNP Kawayan at WCPD Chief, noong 2021 ay meron lamang 9 na kaso ang naitala sa kaso ng VAUSI, habang ngayong taon ay nasa 2 kaso lamang. So ibig sabihin nito, from 9 ang case na violence against women and children for nung last year, 9, ngayon meron pong 2, bumaba ng 7. At ang mga ito naman daw po, itong mga kaso na itong 2 ikangin na itala na kaso po ng pang-aabuso sa mga kababaihan at sa mga bata, ay nasampahan na po ng kaso sa korte ang mga suspect po rito. Ang madalas daw po ngayon na nai-report sa kailang tanggapan ay ang hindi pagkakaunawa ng mag-asawa na humahantong sa physical na pananakit. Especially kapag yung si lalaki eng-eng at naghahanap ng pagkain. Katulad ng isang kaso sa Ilocos, naalala ko
excuse me po, the other day lang ito. Yung misis, sinaksak niya ang kanyang mister. Kaya ang ano dito, ang sinasabi ko natin na agrabyado dito yung lalaki, siya yung sinaksak. Ito, napakasimpleng istorya. Naghahapunan sila. Sabi ni mister, kulang yung kanin niya, paubos na. Sandukan mo nga ako ng kanin bucket. Kunana, di may apay siya timboonim nga mapan mga latiin na po. Sikal na, anda ka ngorditan asinig tika kusina siya pa'y timboonim. Aba, nagkainitan ngayon sila Raymond. Yung ngayon masarap na ikangay pinagsasaluhang hapunan nila, abay natigil na hinto at nagkaroon sila ng mainitang pagtatalo na nauwi sa pagdidilim nung ikang kaisipan ng babae, yung kanyang asawa. At dito, ang kanilang merong kutsilyo doon sa harapay na sapagkat yung kutsilyo gamit nila ito sa kailang ginagawang paghapunan sapagkat yung kutsilyo ay kailang ini-slice yung buong fried chicken na kanilang hapunan. Aba, ang ginawa ng babae, Raymond, abay, sinaksak niya ang kanyang mister. Aba, naliligo na sa dugo, ng sariling dugo ang kanyang mister. At nang maimasmasan si Mrs. sa kanyang nakitang pamimilipit na ng kanyang husband, abay, humingi na ito ng saklolo at isinunod ito sa pagkaroon ng swerte naman at hindi naman malalalim ng sugat at hindi nadali ang mga bituka. Ayan, siyempre, nagkasala si Mrs. Sinuli ng PNP. Pero ang sabi ng kanyang mister, aba wag na po, mamang pulis. Hindi na po ako magsasampalan ng kaso sapagkat alam ko naman si Mrs. Ganon din, si Mrs. naman humingi ng sorry sa kanyang mister. Dahil pa, alam niyo po ba na kung bakit ganon po nagkaroon maitang pagtatalo? Raymond, tunggera din pala si Mrs. kapag palang umiinom si mister, abay magkaharap pa rin silang umiinom. Mabuti naman yung ganon, dalawa na lang sila naghaharap mag-iinuman, hindi na sila nangangapit bahay. So parehas pala silang tunggero at tunggera. Nung araw daw na yun nakaubos sila ng 3 bilog. Would you imagine that? Ang pulutan naman kasi nila merong fried chicken, may inihaw na mga isda. Saan ka pa? Mapapasana all ka nga. Pero kung sasaksakin ka naman ni Mrs., huwag ng all. Ikaw na lang. Dahanag, ha? So, nakakatuwa. Ano ko lang ng mga balitang ito. Yesterday ko nakita to, nabasa ko to doon sa balitang amyanan sa Ilocos. Yung po ginawang pananaksak ni Mrs. sa kanyang mister dahil si mister, inutusan lamang ito ang kanyang Mrs. na kumuha ng kanin. Pero doon nauwi na sa isang madugoong komprontasyon, danag. Pero dito, sa usapin na natin sa PNP dito sa lungsod ng Kawayan, maganda naman at kahit papano, yung usapin po ng violence against women and children ay bumaba. So nangangahulugan lamang na wala ng mga mister ang ikangay nananakit ng kanilang asawa, nananakit ng kanilang mga anak, in which is ikangay a very, very, very bad na kung saan dito nga po, kayo po ay po pwede nang makasuhan ng ikangay paglabag sa karapatan ng kababaihan. Kaya nga po, sa record po ng PNP Kawayan, kaya po nagkakaroon sila ng vowsy na kaso dahil nga po sa away o hindi pagkakaunawa ng mag-asawa na nauwi po sa isang physical na pananakit. At dahilan nga dito ay dahil ang mga dahilan, si Mr. ay kung minsan nakainom mo under the influence of alak at dito nakakagawa ng hindi maganda si Mr. Blackout ang kanyang isipan na konting lang ni Mrs. niya, abay nagagalit na. Sasabihin naman ni Mr., paano hindi ka magagalit? Agawid ka nga naggapo di pagtrabahuam, sumangpit ka di balay mo, sir. Awan ni Mrs. mo, dapat lang sunod, yay, makiman marites. O na, anya nga ron, mabisin kami, awan pa'y laing apo, iti naluto ni Mrs. Siya pa'y turahin ng agluto, anya, matintisaan ko, sir. Napuno ako! Iso nga, naaramid ko data, nga medyo, hindi kakbasit
Di misis ko na nang uray mampay no kas jay madidijay apo ha hanga mabalit na jay no kayat mo do kayat buket katungtong mo ni bakit mo isinaan kan ko na magsinatan. Dahanan kayo talaga, oh. Ay, naapo, ha? Pero good news mo yan, sa as far as ika ngay vouchy case natin dito sa ating lungsod ng Kawayan, that's a good news, no? Na hindi po, wala na pong mga nangyayaring ika ngay pananakit sa mga kababaihan at mga bata. Samantala, ang nakakabahala po, ito naman po ang pagtaas ng kaso ng mga pang-aabuso o rape, na kung saan ang ngayong taon na to ng 2022, biruin mo, January to June pa lang, abay meron na pong 11 cases, ha? Meron na pong 11 kaso ng kangay panggagahasa kumpara po noong nakaraang taon na they have only 9 cases. Pero kahit na, 9 cases nung last year, nagdagdag ng 2, malaki pa rin yun, they have 9 cases of kaso ng panggagahasa, noong 2021. But ngayon, 2022, 11 na, so mayroon pong naidagdag. So pataas nga ng pataas, tumataas nga po. At ang masama pa nito, base po sa mga records ng PNP sa kailangan pong ginagawang investigasyon, abay ang mga biktima nito ay pawang mga menor de edad o mga minor. Kung saan naman ang mga suspect, ito na nga po, kung saan ang mga suspect, ito po yung mga nakikilala lamang po nila sa social media at nakikipagkita. Ang mga ito, kung saan ang nangyayari nga po ang naturang panggagahasa. Kaya again, sa ating pong mga magulang, again, wag natin silang hayaan na palaging nakatutok sa kanilang mga cellphones, sa social media, na kung saan nagkakaroon po ng pagkikilala sa social media, at dito nga po naging pagkakaibigan hanggang sa mauwi nga po sa magkikita ito, eyeball to eyeball, ay na after the eyeball ay na buntis to di anak mo nga agaw din agtakakan mo apay na asikog di anak mo. Well, tayo so na clip na na dagayam iti madakis nga arami did kanyanan ken detang ket biktimada na po iti rape. Isu nga bagbagaan nyo suda na handa unay apo na wag daw silang masyadong nakatutok sa social media at wag silang nakikipag kita sa mga taong hindi nila kilala, na nakilala lamang na sa social media, sapagkat ang mga yan kaya talagang, kumbaga, ano yung tawag mo, phishing yung sa social media, nag-ano lang, di ba, yung namimingwit lang kung sino pwedeng bibiktimahin. Itong mga minor de edad, sila yung mga madalas na naging biktima nila, at ito nga po, nauwi po sa pang-abuso sa murang katawan ng mga bata. Kaya po, ito po ang isa sa mga nakikita ng pamunuan ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas, ito po sa lungsod ng Kawayan, na nagkakaroon po ng pagtaas ng bilang ng mga panggagahasa sa mga kababaihan. Dahil po ang isa sa mga factor, ito nga pong social media, na kung saan Facebook, ayan, Viber, ayan, Messenger, danag na. Kaya po, bantayan ho ninyo ang inyong mga anak at paalahanan ninyo, hindi masama na magibang kaibigan sila. At kung sila yayayain na magkita na, paalahanan ninyo ang inyong mga anak na kung maaari ay huwag. At kung gusto lang magkipagkita, papuntahin nyo sa bahay ninyo. Pakilala nyo sa mga magulang ninyo para makita ng inyong mga magulang na sila ang kailang karakter, kung sila ay mapagkakatiwala. At mas maganda yun, doon na sila sa bahay magkakilala, at least alam na ng mga magulang kung sino yung mga tao na ikangay kaibigan ng kanilang mga anak. Di po ba? Ayun ang talagang dapat gawin, na hindi naman natin sila pwedeng ikangay totally na pagbawalan, kundi tayo po lamang ay nagpapaalala para na rin po sa kanilang ikangay kaligtasan. At ang masama pa nito, ang ilan pa sa mga lumalabas sa investigasyon ng PNP sa mga nagiging biktima po ng mga panggagahasa, yung pong mga suspect dito ay mismo mga kaanak nila o kapitbahay ang lumahalay sa kanila. Kaya naman ay nasa impluwensya na nakakalasing na inumin ang isang ikangay perpetrator o suspect, at dahil nga po sa kaka-social media niya na nakakapanood ng kung ano-anong mga malalaswang bagay, pag nakita niya yung kapitbahay niya na wow, ayun na,
iba na natakbo ng kanyang isip, nakagagawa na ng hindi maganda. Kaya yung mga kababaihan din kadalagahan, wag naman no kayong magsuot ng mga nakakaakit na mga damit. Especially po kung ang shirt ninyo iksi, kita na yung mga singit ninyo, naku, danan na ho yan. Ano? Wag do, kasi isa rin ho sa mga nagiging dahilan, factor yan, kung bakit yung inyong kapitbahay, nadedemonyo kung minsan. Parang naalala ko tuloy yung isang kaso ng paggagahasa at pagpatay sa isang ikangay medical officer dyan sa may lunsod ng Tuligaraw, Cagayan. Di po ba? Na kung saan magka-boardmate, o isa ang kailang boarding na tinutuluyan o magkatabi lamang yung kwarto ng kailang tinutuluyan, babiruin ho ninyo, ha? Sa kanyang pagbibigay informasyon kung bakit niya nagawa ang panghahalay at pagpatay doon sa isang medical health officer na nakasign dyan sa CDMC, madalas doon niya ito nakikitang naka-nighties, o kita nyo, at para bagang yung pagsusuot niya ng nighties, nakikita nung kanyang katabing na pintuan na doon yung suspect, abay na demonyo, at ayun, nagawa niyang pasukin yung kawawang biktima, nagawa na iraos niya na yung kademonyuhan niya, napatay pa niya yung sinilid niya sa maleta, pero ayun nga, wala rin naman siyang nagawa sapagkat agad din siyang nahuli ng mga otoridad. But it's too late, sabi nga, the crime o yung krimen ay nagawa na nito. So, ibig sabihin nito, yung ilan sa mga bagay-bagay na nagiging isang factor, maliit na factor na kung titingnan, pero sa mga taong manyakis, talagang wala kang magawa. Talagang iba yung kailang mga nasa isipan. At kaya po yan, yung ilan sa mga lumalabas na mga lumalabas na mga pangunahing dahilan kung bakit nga po tumataas ngayon ang kaso kaso dito po sa PNP Kawayan ng mga ikangay nagiging biktima ng rape. Oras mga kadiwa, 22 minuto makalipas po ang oras ng alas 8 ng umaga. Magbabalik po ang DY Patrol Morning Edition at sa ating po ang pagbabalik ang mga balitang lokal mula po sa ating mga DY Patrol reporters. Makinarya din ka sa pulang kagayon naman nalon, kasayatan ng pagkatanga.
alas 8 ng umaga, meron na tayong kausap, meron, tinatanong kasi sa akin, Mohan, kung kasama daw po ba sa gabinete ni incoming President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Tata Enrile, Tata Johnny. Kilala mo si Manong Johnny? Hindi, si Manong Johnny Enrile. Kasama po siya. Siya po kasi ang itinalaga po ng ating Pangulo, incoming President na si Ferdinand Bongbong Marcos. Nitilaga po niya si former Secretary ng National Defense at former Senator na si Manong Johnny Enrile bilang Chief Legal Counsel po niya. So para po sa kalaman ng lahat, siya po ang Presidential Legal Counsel si Manong Johnny o Juan Ponce Enrile, na kung saan si Enrile po ay nagsilbi bilang Justice Secretary, Defense Minister nung panahon po ng kanyang ama na si former President Marcos, ang ama po ng ating incoming President, at siya rin po ay mas kilala sa pagiging isa sa arkitekto ng martial law. Kaya nagkaroon ng martial law, isa rin to, Mohan. Anong year ba pinanganak? 1972 kasi nung nagkaroon ng martial law, dahil inambus din ito yung sasakyan niya, so kaya po nagkaroon ng martial law. Ginawa din po ang dahilan ni the former President of the Republic of the Philippines, si Ferdinand Marcos Jr. At pagkatapos yun, isa rin si Enrile sa naging pangunahing dahilan, isa rin si Enrile sa naging dahilan na ikangay pagbagsak po ni Marcos dahil po dahil nga po sa tinatawag na 1986 People Power na naging daan naman po na maging Pangulo si Corazon Cory Aquino sa People Power Revolution. So, yung mga nagtanong po sa akin, talagang kasama po siya si Senator Johnny sa kabinete po ni incoming President Bongbong Marcos Jr. Pakidakdak mo nga si Edong, baka nalimutan niya yung ating mga reporters. Mukhang busy siya, danag, So, narito po yung mga ibang cabinet secretaries, Si Vice President elect Sara Duterte, siya po ang Secretary ng Department of Education. At siya po ang running mate po ng ating Pangulo, at siya nga po ay magsisilbi bilang Secretary ng Department of Education, si Sara Duterte. Ito nga pong si Sara Duterte ay siya po ang anak po ni outgoing President Rodrigo Duterte, at kanya naman pong tinanggap yung kanya nga pong pagiging pagkatalaga po sa kanya bilang sekretary ni President Bongbong Marcos. So ayan, nagising ka na. Saan pang upo mo dun sinabi ko dahanag ay na puso. At ang isa pang naitalaga na sekretary, so ang kanya naman mong DIG Secretary ay si Benhar Abalos, dati pong Metropolitan Manila Development Authority MMMD Chairman si Benhar Abalos, na kung saan siya po ay nagbitiw sa pagiging MMMD Chairman at upang may kangay maging campaign manager ni incoming President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang iba pang cabinet secretary sa pagbabalik po natin after tanggapin po natin ang report mula kay Michelle Zingalaw Banyaga. DY Patrol, Morning Edition. DY Patrol, Morning Edition. 21 minuto bago mag-alas 9 ng umaga. Mohan, nasa linya si Michelle. Papasukin natin. Michelle, good morning! Amalin! Basta nun ni Edong kinagigib. Danag. Ay na, apo. Kitain nyo mo. Ay na kayo, apo. Michelle Zingalaw Banyaga, good morning. Yes, good morning. Masayang morning. Kadiwang congrats sa laging umaantabay sa iyong programa. Sa ating programa, ang DY Patrol Morning Edition. Yan yung mga boses na nagpapatuloy. Ng patuloy na pagpapatunay sa best practices ng iba't ibang barangay sa Luzon ng Santiago. At dahil sa ilan sa mga ito ay nakatanggap ng parangal dahil husay
Ayan, no, 2 beses na nakatanggap ang Barangay Mabini, Luzon ng Santiago. At ayon kay Barangay Captain Agapito Castillo, isa ito sa kanilang pinagmamalaki, no? Ang Mabini, Luzon ng Santiago, isa sa ito sa pinakamalaking barangay. Matapos nga tinagurian dati, nakaraang taon na drag din. Pero unti-unti yan, no, nalinis ito. At sabi nga nila, yung mga iba't ibang priority nilang proyekto. Kung nang inuulat ng Bureau Patrol sa bawat barangay na isin ng City Government of Santiago na malagyan ng mga CCTV cameras, ng mga solar lights upang mabawasan ang pagkakaroon ng mga insidente ng krimen. And even Barangay Mabini, isa ito sa malaking barangay at ipinagpapasalamat naman ng naturang punong barangay ang suportang ibinibigay sa kanilang proyekto ng city government. At bilang 2 beses nang nakatanggap ng award ay hindi sila humihinto para sa ganun. Sabi nga nila, hindi lamang sa illegal na droga, kundi sa lahat sa pagkontra sa anumang klase ng krimen na nabanggit na kanilang sasakupan. Narito bahagi ang pagpapahayag ukol dito ni Barangay Captain Aga Castillo ng Barangay Mabini. Alam po natin na Barangay Mabini po ay barangay. Stasyon ay nakalawang importante sa gawaran ng Gawad User Galing. Ang alam po natin ang Gawad User Galing ay napakarami pong indicator na kailangan may baga. At kailangan po naman po namin nagawang ng bawat barangay, ng bawat kamamayan ng barangay. So, yan tuloy nga, Conrad, no? Sabi nga tuloy-tuloy. And hopefully, sa mga susunod na taon, sabi pa, o mga buwan, ay hindi na nagkakaroon pa ng mga sinasabing dragon sa kanyang barangay. With the help, of course, with the new upcoming administration, Mayor Sheena Tan. At dito, kabilang kagad, no, ang Barangay Mabini ay sumusuporta din sa lumpiang barangay, Cleaners and Greeners. Kung titingnan mo yung kanilang mga signage sa I Love Mabini, kitang-kita yan sa mga kanilang harapan ng barangay hall at tulikuran ng kanilang barangay hall and side. May mga nakatanim din ng mga gulay. And of course, sinusuportan din nila pagbibigay ng mga libreng seedlings sa kanilang mga constituents. Wala pa rin sa ating EOR, DY Patrol, Michelle Zingalawa Banyaga, reporting live. Salamat, Michelle Zingalawa Banyaga. Sa iyo, kikangay balita mula pa rin dyan sa may southern part ng ating probinsya ng Isabela. Nandang dito sa aming oras, 17 minuto bago po mag-alas 9 ng umaga. Samantala, ang iba pang mga cabinet secretaries, ang ni incoming President na Bongbong Marcos Jr. ay ito nga pong ang kanya pong magiging executive secretary ay si Vicar Rodriguez. At itong si Vic Rodriguez ay isang ikangay long time, may matagal ng chief of staff at spokesperson ni incoming president. At dito po ay siya po ang lahat ng mga tumatanggap ng mga ikangay mga challenge o isa po ang nagiging ikang opisyal na tagapagsalita at tumatanggap lahat ng mga tanong at sumasagot sa mga binabalibag kay former Senator Bongbong Marcos Jr., now the 17th president, incoming president ng ating bansang Pilipinas. Siya po ay magiging executive secretary ni Bongbong Marcos Jr. At si Congressman Boying Remulla naman na taga Cavite, siya naman po magiging DOJ Secretary o Department of Justice. Si Congressman Jesus Crispin Boying Remulla ay kanya rin pong tinanggap ang offer po o ang alok ni incoming President na maging Secretary ng Justice. At ang kanyang appointment ay naging dahilan upang kanyang pagiging congressman ng 7th District ng Cavite ay nabakante. So dapat magkaroon ng special election para po sa 7th Distrito ng Cavite sa bakanteng iiwanan ni Congressman Jesus Crispin Boying Remulla na magiging DOJ Secretary. Samantala, ang magiging Department of Labor and Employment Secretary o DOLE napabalik kay Secretary Silvestre Bebot Melo III na taga Ilagan City.
Isabela ay si Bienvenido Laguesma. Si Laguesma po ay nagsilbi sa kay dating Pangulong Joseph Estrada na kung saan siya rin po ay naging secretary din ng Department of Labor. Isa rin po siyang abogado na nagsilbi sa governing board ng Social Security System. Tapos si Susan Toots Ople, siya po naman ang secretary ng Department of Migrant Workers. Si Ople po ang bumuo ng isang NGO, non-profit organization. Ito nga po ay ang Blas Ople Policy Center na ipinangalan po niya sa kanyang late na yun po ang kanyang dating ama na sumakabilang buhay na noong pang ikangay panahon ni Ferdinand E. Marcos. 1976 po nung siya po ay nagsilbi na Labor Secretary sa panahon ni Ferdinand E. Marcos. Magbabalik po ang ating DY Patrol Morning Edition. Makalipas po ang ilan sa ating mga halagang hanap buhay at iba pa ang mga sekretaryo. Hinahanap ko yung pangalan natin dalawa, Raymond, na maging cabinet secretary. Cabinet? Baka nasa ilalim tayo ng cabinet. Danag. Ay na po oras. 15 minuto bago mag-alas 9 ng umaga. Samantala, Patrol Morning Edition. DY Patrol Morning Edition. okay, bigyan na naman natin ang lokal na balita mula sa Manlig Region sa pamagitan ni Kadiwang Modesto Muding Turquesa, aka Bong Revilla. Lumabati ka. Mods, good morning! Yes, good morning din ang Kadiwang Conrad, mga kaibigan, na ilagay na sa huling hantungan itong unidentified male cadaver na na-recover po nila sa may irrigation na kanal sa barangay Malalinta, San Manuel, Isabela, Kamakalawa. Batay po sa pinakahuling impormasyon na napagalaman ng DY Patrol Kadiwang Fred, hanggang sa ngayon ay hindi pa nakikilala ang naturang suspect at panawagan din ng pamunuan ni Police Major Longboy, Chief of Police ng PNP San Manuel, sa mga kababayan po natin sa Karatig Bayan o Karatig Probinsya
na kung meron po sila nga nawawala nga kamag-anak at magsadya lamang sa kanilang tanggapan upang ma-verify kung ang nawawala nilang kamag-anak ay ang natagpuang bangkay ng isang lalaki sa isang irrigation canal sa barangay Malalinta, San Manuel, Isabela. Ang description nito ay meron pong taas na 5'5", inatayang edad 35 to 40. Nakabrace ang kanyang ngipin sa ibaba at taas, at yung underwear niya na suot-suot ay isang Benz daw na brief, kadiwang Conrad at ito naman ay nailagay na sa disenteng libingan. Mods, yan yung di ba? So, yung description niya, sabi mo nga 5'5", pero nung matagpuan yan, mukhang sa tingin natin, parang biktima siya ng summary execution, di ba? Yes, tama ka dyan, kadiwang Conrad. Kaya nga, nananawagan ng pamunuan ng PNP San Manuel na sa ating mga kababayan na nawawalan ng kamag-anak. Katulad dito sa bayan ng Rojas, meron pong dalawang katao ang nawawala, mahigit 1 buwan na, kadiwang Conrad. Dito naman sa Kabatuan, yung isang intelligence officer, mag-1 buwan na rin nawawala. Yes, pati yung isang police intel dyan sa Kabatuan, Isabela. Kaya sana yung mga kamag-anakan nila ay magtungo sa tanggapan ng PNP San Manuel, Isabela upang i-verify itong natagpuan na labi ng isang lalaki sa isang irrigation canal sa may barangay Malalinta, San Manuel, Isabela. Samantala, sa iba pang balita mga kaibigan, patuloy din ang panawagan ni Mayor Jonathan Jose Totepa Calderon ng bayan ng Rojas, Isabela sa kanilang mga constituent at sa aming mga tigabayan ng Rojas, Isabela na dapat panatilihin po nating malinis ang ating bakuran laban sa lamok na nagtataglay ng dengue virus. Ang pangunahin pa rin umanong gagawin ng taong bayan laban sa mga lamok na nagtataglay ng dengue virus ay itong masusing paglilinis sa loob ng ating tahanan at sa ating mga bakuran. Sa bayan naman ng Manlig, Isabela, tiniyak po ni Police Major Joel Bumanglag, hepe ng PNP Manlig, Isabela, na nakakulong na ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na nadakip sa parte ng Barangay Ulango, Manlig, Isabela. Mahigit 1 linggo na ang nakakaraan. Kung matatandaan mga kaibigan, una rin po nating naibalita na itong isang nagngangalang John Jonel Cara na tiga Barangay San Jose Norte 2, Manlig, Isabela ay nahuli sa parte ng Barangay Ulango na nag-iingat ng shabu o itong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o RA 9165. Ayon pa kay Police Major Bumanglag kadiwang Conrad, separate case yung pag-iingat nito ng 2 bala ng hindi pa malamang kalibre ng baril. Sa kasalukuyan daw po ay pasok na o nasa pag-iingat na, pangangalaga na ng Bureau of Jail Management and Penology, Rojas District Jail ang suspect na si John Jonel Cara. Pakinggan po natin ang kaugnay na pahayag ni Police Major Joel Bumanglag, Chief of Police ng PNP Manlig, Isabela. Ninyo, kumusta na po? Naifan na rin po ba ang kaso laban sa suspect na nahuli dyan sa Ulango? Opo, nasa PGMP siya actually ngayon dahil na i-commit na. And kung makapag-12 yun, lang po siya makakalabas. Pero as of now, na-file na natin and bahala ng court sa kanya kung ano magiging decision. Bilang po yun kasi possession lang. Sa mga ilang dungeon po, ang nakita ko doon sa resolution ng fiscal ay 200,000. How about yung sir, yung illegal possession of live ammunition? Ang nangyari po, isa separate filing po namin yun. I see. Okay, so bali parang regular na. Opo.
Pero yung RK 9165 plus po yan ang pumasok sa inyo. Okay, so yan ang kadiwang Conrad ang naging kaugnay na pahayag at paliwanag ni Police Major Joel Bumanglag, Chief of Police ng PNP Malig Isabela, hinggil pa rin po sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, balikan po natin ang bayan ng Rojas Isabela sapagkat ayon kay Barangay Captain Emmanuel Purisima Jr. ng Barangay Rizal Rojas Isabela, pagkukumpuni at pagkukongkreto sa mga kanal lining sa mga drainage kanal ng Barangay Rizal Rojas Isabela ang kanilang pangunahing proyekto taon-taon. Ayon kay Barangay Captain Purisima, ang pondo na ginugugol nila sa naturang proyekto ay galing na mismo sa EDF o 20% Economic Development Fund ng kanilang barangay. Yan ang balita mula po dito sa kapatagan ng Malig DY Patrol, Moods Turquesa. Reporting line. Thank you very much, Kariwang Mutsukesa, sa iyong ikanang mga balita mula po dyan sa may kapatagan ng Malig. Kaugnay pa rin po ng mga pagsasampana ng mga kaukulang kaso sa yung pagsampa ng kaukulang kaso doon po sa nahuliang nagtutulak ng droga. At ganoon din po yung pong natagpuang patay sa isang irigasyon dyan po sa may bayan ng San Manuel Isabela. Kahit papano binigyan naman po ng ikangay maayos na libingan ng mga otoridad. Sabi nga po natin hanggang ngayon hindi pa rin po nakikilala ang nabanggit na katauhan na ang taas po ay 5'5", na kung saan sa paniniwala po ng mga investigador, itinapon lamang po doon ang naturang ikangay labi ng naturang biktima na unidentified pa rin po ngayon, na malaking paniniwala na ito nga po ay isang kaso ng summary execution. Nagdadiro sa aming oras, 4 minutes more before 9 o'clock in the morning. Sino to? Basta nalang ginabit niya. O sige, alam ko na. Siya naman ang last, hindi nakapag-report. Ay na, po, basta lasong break. Chuk, goodbye, baka mukatan. Ay, saya lang umaga ko ngayon. Danag. Mula naman po dito sa Lungsod ng Kawayan, si Fred Diringan. Magandang umaga, Fred. Yes, magandang umaga, kadiwang Kondrada dito sa PNP Kawayan City. Nadakip ang isang lalaki matapos ito'y masibilihan ng mandamiento de aresto. Nakilala ang pinagilaan si Pilipina Agraan Ikalpito. Ang Pilipina ay isang ito ay may asawa, 41 anyos. Ito ay naipanganak noong April 12, 1981. Isang negosyante at residente ng Purok 4 Barangay Buyon dito sa lungsod. Ito ay nadakip sa may Barangay Kabaruan hanggang alas 8:30 kahapon na ito ay nasigyan ng mandamiento de aresto. Inilabas ang mandamiento de aresto mula sa sala ni Hukom Mary Jane Socan Soriano, presiding judge ng MTCC dito sa lungsod, na naitala sa kasong kriminal bilang 22-183 dahil na rin sa paglabag nito sa grave oral defamation. Pansamantala namang makakalaya ang naturang pinagilaan na kung ito'y makapaglagak ng piyansang nagkakalaga ng 6,000 pesos. Natapos maisilbi ang mandamiento de aresto, ay dinala ito agad sa may Kawayan District Hospital para sa kanyang medical examination, at ito naman ay nakatakdang ipasakamay sa Court of Origin. Samantala dito, kadiwang Conrad, nagsagawa ng checkpoint ang Land Transportation Office, ang strike team na mula sa Regional Office number 2 dito sa ating rehiyon, at ito nga ay 4 na motorsiklo ang kanilang na-impound at dala na rin ang hindi pagdadala ng kaukulang ORCR, at yung mga nagmamaneho ay walang suotan na helmet, at yung ilan naman nakachinyelas at walang kaukulang driver's license, kaya na-impound ang kanilang sasakyan. Ayon sa mga LTO officer na nagsagawa ng checkpoint dito sa may Barangay Kabaruan, ang kanilang mga na-impound motorsiklo ay dinala agad sa impilan ng LTO dito sa lungsod, at kung mayroong mga dokumento na maisusumiti ang mga drivers doon ay saka lang daw na makukuha ang motorsiklo na na-impound ng LTO
enforcer dito sa lungsod. So yan muna kadiwang Conrad ang ating balita para sa DIY Patrol. Morning edition kadiwang trending report. Morning Thank you very big, Fred Giringan, sa iyong ikangay report mula sa lungsod ng Kawayan kaugnay ng operasyon ng LTO, Land Transportation Office sa mga ikangay mga may paglabag sa batas trapiko, particularly kanyang mga sasakyan, ha? Bawal kasi nakachinelas mag-drive. Ikaw, mabuhan, nakasapatos ka? Very good. Uy, overtime ako yesterday. Overtime na naman ako ngayon, no? Ay, chin. So, with that report, mula kay Fred Diringan, pansamantala po ang inyong lingkod. Thank you very much, MSCB, ha? Magandang umaga sa inyo. Muli, ikangay ako yung napapanood sa inyong kakabitbahay channel. Agad, maraming salamat sa mga taga Northstar Cable Vision. Sa ngalan po ng ating mga nakasama ngayong umaga ng Wednesday, June 22, pansamantala po magpapalam ang inyong lingkod. Mag-iiwan ng isang napakagandang umagang. Ingat, everyone! DIY Patrol. Morning edition. DIY Patrol. Morning edition.